ang mabuting balita para sa araw na ito. Magandang araw ng Biyernes, mga minamahal kong kapanalig. Si Sister Lines ito ng Daughters of St. Paul. Kwaresma na naman, at malamang iba-ibang nararamdaman natin sa tuwing sumasapit ang Kwaresma. May nalulungkot, meron ding nagsasaya. Merong seryosong nagsusuri ng budhi at nagpapakasakit bilang paikisa sa hirap na dinanas ng Panginoon. Meron ding mga nagagalak dahil sa mga Lenten recollections at retreat na makakatulong sa pagpapalalim ng pananampalataya. At dahil nakapaloob ang Kwaresma sa graduation season at bakasyon, iba ring excitement ang dulot nito sa ilang pamilya na looking forward to this occasion upang makapagbanding. Ano man ang nararamdaman natin sa tuwing sasapit ang Kwaresma, naway nakatuon tayo sa kaligayahang dulot ng Panginoong Hesukristo sa muling pagkabuhay. Atin ang pakinggan ng mabuting balita mula kay San Mateo, Kabanata 9, talata 14 hanggang 15. Lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan at nagtanong, "May araw ng ayuno kami at ang mga Parisiyo, at wala bang pag-aayuno ang iyong mga alagad?" Sinagot sila ni Jesus, "Pwede bang magluksa ang mga abay sa kasalan habang kasama pa nila ang nobyo? Darating ang panahon na aagawin sa kanila ang nobyo, at sa araw na yun sila mag-aayuno." Isinulat ni Brother John Fred Caranzo ng Society of St. Paul ang paginilay na ibabahagi ko sa inyo. Ano ba ang unang naiisip mo kapag sinabing Kwaresma? Malungkot? Seryoso? Nakagugutom? Walang kulay? Puno ng paghihirap? Sa totoo lang, ito ang madalas na naiisip o nararamdaman ng karamihan kapag sumapit ang panahong ito. Pero ganito nga ba dapat ipagdiwang ang Kwaresma? Ito nga ba talaga ang mukha ng Kristiyano? Sa Ebanghelyo, tinanong ni Juan Bautista sa Jesus kung bakit hindi nag-aayuno ang mga alagad ni Jesus. Pero sinagot siya ni Jesus, "Bakit sila mag-aayuno? Gayong narito pa ako sa piling nila." Ayon nga kay St. John Bosco, hindi tunay na santo ang santong hindi marunong ngumiti. Baka sa isang santo ang pagiging maligaya. Maligaya siya sa kanyang sarili. Maligaya siya sa kanyang ginagawa. Maligaya siya dahil alam niyang kasama niya parati ang Diyos anuman ang kanyang ginagawa o anuman ang mangyari. Sa makatuwid, kaligayahan ang dulot ni Jesus sa isang tao. Hinding-hindi siya malulungkot. Kung alam mo sa sarili mo na kasama mo ang Diyos, malulungkot ka ba? Matatakot ka ba? Sa katunayan nga, mas magiging maligaya ka at mas magiging matatag ka pa. Ganito ang mensahe ng Kwaresma. Maging maligaya tayo dahil naglalakbay tayo muli pabalik sa piling ng Diyos. Hindi ba't may sayang dulot ang pag-uwi sa tahanan? Hindi ba't isa itong, sa wakas, makakauwi na rin? Moment. Ngayong Kwaresma, tinatawagan tayong mga tagasunod ni Kristo na maging tagapaghatid ng kaligayahan sa ating kapwa. Dahil hindi isang panahon ng kalungkutan lamang ang Kwaresma, kundi sa itong paglalakbay tungo sa ligayang hatid ng muling pagkabuhay. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Makiisa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng videong ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa videong ito, i-message lamang kami sa Paulines Radio PH. At sa mga kababayan nating OFWs, sa mga may sakit at sa lahat ng sumusubaybay ng programang ito na humihingi sa amin ng panalangin. Asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Muli, maraming salamat. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang, walang kasalanang hindi kayang patawarin ng Diyos kung lubos natin itong pagsisisihan at hihingi ng tawad. Magbalik loob tayo sa Kanya. Ang mabuting balita para sa araw na ito ay hatid sa inyo ng Paulines Radio.